Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Language Quarter 2, Week 5, Day 3. At ating layunin at the end of the lesson, the learner can express cause and effect ideas through language, use learned high-frequency words in conversations. So naranasan nyo na ba mga bata na ipagdasal ang inyong guro? Naku, matutuwa sigurado yon. Ano ang laman ng inyong panalangin? So, laman ba ng inyong panalangin ang paghingi lamang? So, dapat, di ba, nung mga nakaraang aralin na sabi ko na pag tayo ay nananalangin, hindi lang tayo hihingi. Dapat nagpapasalamat at nagpupuri din tayo. At maaari din tayong humingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Ano ang naramdaman ninyo na kailangan ninyong ipagdasal ang inyong guro? O sana napagdasal niyo ang guro. Huwag niyo sanang ipanalangin yung hindi maganda. Sana maganda, ipanalangin niyo na maging malakas siya, maayos, at makapagturo siya ng maayos, maibigay niya ang sapat na kaalaman para sa inyo. Para makakatulong din yun para sa inyo. Na nawa, lagi-lagi siyang nagtuturo at mahabang pasensya para maturuan ang mga bata at maging maayos kayo sa inyong paglaki. So, ang pagdarasal para sa ibang tao ay nakakapagbigay sa kanila ng magandang pakiramdam dahil ibig sabihin nito ay mayroong nag-aalala sa kanila. Aling bahagi ng aking sinabi ang sanhi? O doon, may nag-aalala dun sa tao. Yun yung sanhi, kaya ang naging bunga, ipinagdadasal sila, gumanda ang kanilang pakiramdam. Ang lahat ng ating ginagawa ay mayroong nagiging resulta. Kung maganda ang ating ginawa, maganda kadalasan ang nagiging resulta. Ngayong araw na ito ay babalikan natin ang mga kasanayan na natutunan ninyo noong nakaraang araw. Mag-uulat kayo ng mga ideya mula sa pang-araw-araw ninyong gawain sa paaralan gamit ang mga bagong salitang natutunan. Tukuyin din ninyo kung ano ang mga resulta o bunga ng mga naitalang sitwasyon. Iuugnay din ninyo ang mga sariling karanasan na mayroong kaugnayan sa pinag-uusapang konsepto. Bago natin simulan ang pagbasa sa panalangin, ay basahin muna natin ang mga salita na mababasa ninyo sa liham. Nagagalak. Basahin nyo nga. Yan, nagagalak ang bata na magkaroon ng pagkakataong mag-aral dahil marami silang natututunan. Ibig sabihin ng nagagalak, natutuwa. Ano ang nararamdaman ng isang taong nagagalak? Malungkot ba siya o masaya? O syempre siya ay masaya. Karapatan. Isa sa karapatan ng bata ay maging ligtas. So, yung karapatan, na pag-aralan na natin to dati sa Makabansa, ang karapatan, ito yung bagay na dapat ibigay sa inyo. Dapat meron kayo. Halimbawa, karapatang makapag-aral, karapatang makapaglaro, karapatang makakain ng masustansya. So, ano pa ang iba mong karapatan na alam, bukod dun sa mga nabanggit ko? Sige nga, kung natatandaan nyo pa ang ating aralin tungkol sa karapatan, o kung may mga nabanggit pa kayo, bukod sa mga sinabi ko kanina, yung karapatang maisilang, karapatang mabigyan ng pangalan. So, yun pa yung ilan sa mga karapatan na mayroon dapat ang isang batang katulad nyo. Karapatang magkaroon ng maayos na pamilya, karapatang magkaroon ng pamilyang magmamahal sa inyo. Gumagabay. Basahin nyo nga. Ang mga guro ang gumagabay sa mga bata upang matuto. Ibig sabihin ng gumagabay, nag-guide sila. Sila yung nagtuturo sa inyo sa tamang dapat gawin. Sa tahanan, sino ang gumagabay sa mga bata? O, syempre, ang inyong mga magulang. Maligaya. Basahin nyo nga. Ang mga batang inaalagaan ay maligaya dahil sila ay minamahal. Ano ang katangian ng maligayang bata? O, syempre siya'y masayahin. Ngayon ay babasahin na natin ang liham. Tandaan na makinig mabuti at tutukan ang mga detalye ng liham. Mahal na Panginoon, ako ay nagagalak na sumulat ng liham dahil ito ay magpapahayag ng aking pasasalamat sa aking buhay. Ako ay isang mag-aaral at sa araw-araw na marami akong gawain sa paaralan, kaya madalas akong umuuwing pagod.
Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa karapatang makapag-aral sapagkat lumalawak ang aking kaalaman. Ang aking mga guro ay napakasisipag kaya naman dumadami ang mga alam sa buhay. Hinihiling ko po ang kanilang kaligtasan. Maligaya ako na mag-aral dahil alam ko na sa akin ay mayroong gumagabay. Gusto ko pang matuto ng marami upang makapagbahagi ako sa ibang bata at sa aking mga kapatid. Patnubayan niyo po ako, Panginoon at Gabayan, na palaging makaalala na mag-alay ng panalangin para sa lahat. Okay, yun, napakaganda ng panalangin ng bata, no, para sa kanyang guro at para sa kanya ring sarili. So, ano ang damdamin ng bata sa kanyang panalangin? So, mararamdaman nyo naman, di ba, masaya siya. Ano-ano ang pinagdarasal ng bata? So, pinagdarasal niya ang kanyang guro na makapagturo ito ng maayos para mas marami siyang matutunang kaalaman. Bakit maligaya ang bata? Alam niyo, pag nagdadasal tayo mga bata ng maganda, ibig sabihin tayo ay maligaya. Kapag laging naiisip natin ay hindi maganda sa ibang tao, sa kapwa natin, ibig sabihin hindi tayo masaya. So, dun sa panalangin ng bata, siya ay magaganda ang mga sinasabi. So, indikasyon ito o ito ang senyales na siya ay masaya. Ano-ano ang kanyang hinihiling sa Diyos? So, hinihiling niya na maging maayos ang kanyang guro. Ayan, hinihiling niya na matuto siya ng maayos at bigyan ng lakas ang kanyang guro para sa kanyang sarili, para na rin sa kanyang mga kaklase. O, mayroon ba kayong katulad na panalangin? Na ipanalangin nyo ba ang inyong guro kagaya ng ginagawa ng bata? O, sana ipanalangin nyo, hindi lang ang inyong guro, maging ang lahat ng mga guro na nawa sila'y makapagturo ng maayos at galing sa kanilang puso para sa mga bata. No? Yan, bigyan sila ng sipag, talino, tiyaga, pasensya, para maipagpatuloy ang serbisyo nila sa mga mag-aaral, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. So, noong nakarang araw ay natutunan natin ang paglalahad ng ideya gamit ang mga salitang natutunan. Natutunan na rin ninyo na ibigay ang dahilan ng mga pangyayari at ang naging bunga o resulta ng mga naunang pangyayari. Nagagamit ninyo na rin sa pagbuo ng inyong mga pangungusap ang mga natutunan ninyong salita. Ngayon ay babalikan natin ang mga laman ng dasal. Ano-anong mga sitwasyon o bahagi ng dasal ang nagpapakita ng sanhi at bunga o ito yung epekto o resulta? Ano ang dahilan ng pagkagalak ng bata? So, maraming gawain ng mga bata sa paaralan. Ano ang naging bunga o resulta nito? O gayunpaman, nagpapasalamat ako sa karapatang makapag-aral sapagkat lumalawak ang aking kaalaman. So, dito, ulitin ko, gayunpaman, nagpapasalamat ako sa karapatang makapag-aral sapagkat lumalawak ang aking kaalaman. So, isipin nyo nga dito, alin kaya dito yung sanhi at bunga? So, dito, isipin nyo, ano ang unang nangyari ba? Nagpapasalamat sa karapatang makapag-aral o lumalawak ang kaalaman? So, dito, ang unang nangyari, lumawak yung kaalaman mo dahil sa karapatan mong makapag-aral, dahil nakuha mo yung karapatan mo kang makapag-aral. Dahil lumawak ang kaalaman mo, nagpasalamat ka. So, yung nagpasalamat, ito yung bunga. So, ang dahilan ng paglawak ng kaalaman ay dahil, yon, nagtuturo ang guro, di ba? Yan. So, sa aking mga guro ay napakasisipag kaya naman dumadami ang mga aming alam. So, dito, ang aking mga guro ay napakasisipag, tapos dumadami ang aming kaalaman. Alin dito sa dalawa ang sanhi? So, syempre ito, ang aking mga guro ay napakasisipag. Ito yung unang nangyari. Kailangan mo ng masipag na guro para dumami ang kaalaman mo. So, ito yung sanhi at ito naman yung bunga. Ang unang nangyari, kailangan mo munang magkaroon ng masipag na guro. Kasi kung tamad yung guro, wala kang matututunan. Hindi dadami ang iyong kaalaman. So, ang una munang kailangan magkaroon ng masipag na guro. At ang magiging bunga o resulta nun, dadami ang inyong kaalaman.
Ano ang naging bunga ng kasipagan ng guro? Dumami ang kaalaman. So, maligaya ako na mag-aral dahil alam ko na sa akin ay mayroong gumagabay. So, ito yan. Maligaya ako na, ayan, ito pala, maligaya. Wait lang natin. Maligaya ako na mag-aral. Tapos yung isa, dahil sa akin, palitan natin ng red. Dahil sa akin ay may gumagabay. So, alin dito kaya ang sanhi? Maligaya ako na mag-aral o dahil alam ko na sa akin ay may gumagabay? Alin dyan ang sanhi o yung unang nangyari? So, ang unang nangyari ay ito, dahil alam ko na sa akin ay may gumagabay. Natandaan nyo ba nung sinabi ko dati? Kapag may dahil, yung kasunod na mga salita na yun, yun yung sanhi. Diba? Ang unang nangyari dito, mayroong gumagabay sa'yo sa pag-aaral mo. Alam mo yung gagawin, alam mo yung isasagot mo, kasi may nagtuturo sa'yo. Dahil alam mo yung gagawin mo, sa gabay ng mga nagtuturo sa'yo, ang naging bunga nun, maligaya ka. Okay? Yan. So, ito yung sanhi, ito yung bunga. So, ano ang naging bunga ng paggabay sa mga bata? Naging maligaya sila. Gusto ko pang matuto upang... gusto ko pang matuto ng marami. Tapos, upang makapagbahagi ako sa ibang bata at sa aking kapatid. Alin kaya dito ang sanhi at alin ang bunga? So, alin dito ang unang nangyari? Una, ayan, gusto kasi niyang makapagbahagi sa kanyang, sa ibang bata at sa kanyang kapatid. So, dahil doon, gusto niya pang matuto. Ito yung bunga. No? Ayan. Nauna muna yung pagnanais niya na makapagbahagi sa ibang bata. Dahil dito, gusto niya pang matuto. So, ito yung bunga. Dahilan kung bakit gusto niyang matuto dahil gusto niyang makapagbahagi sa ibang bata. So, yun yung sanhi. Gusto niyang makapagbahagi sa ibang bata. So, sa ating naunang aralin at halimbawa ay natutunan ninyo ang relasyon ng sanhi at bunga. Subukan nating balikan ang mga salita na inaral natin sa klase. Basahin nyo nga, nagagalak, karapatan, kaalaman, gumagabay, maligaya. Ulitin nyo nga. Mahusay mga bata. So, nagagalak ang mga bata sa paaralan sapagkat marami silang natututunan. So, ito ay nagpapahayag ng pasasalamat sa kanilang buhay. Labis ang pasasalamat ng mga bata dahil sa karapatang makapag-aral, lumawak ang kanyang kaalaman. Ang nakuhang kaalaman ng bata ang naging dahilan ng paglawak ng kanilang kaalaman. Dahil may magulang at guro na gumagabay sa mga bata, kaya maligaya silang nag-aaral. Maligaya ang mag-aaral dahil alam nila na mayroong gumagabay sa kanila. Buuin ang pangungusap batay sa inyong mga natutunan. Ang mga salitang natutunan ay magagamit upang makabuo ng mga pangungusap. Ang sanhi ang dahilan ng mga bagay at ang bunga ang resulta ng mga pangyayari. So ngayon, pumili kayo ng isang lugar sa paaralan at iguhit ninyo. Magtala kayo ng mga gawain na paborito mong gawin na sa bahaging ito. Sumulat ka ng 2 pangungusap na nagpapakita ng sanhi at bunga. Ngayon, sagutin natin ito. Hanapin sa hanay B ang bunga ng tinutukoy sa larawan na nasa hanay A. Ang lakas niyang kumain. So, ano kaya magiging bunga nito? Dami niya kinakain, mga unhealthy food pa. So, D, sasakit ang kanyang tiyan. Next, ang bilis niyang tumakbo. So, maaari siyang madapa. Next, kumakain siya ng mga tsokolate, matatamis. So, sasakit ang kanyang ngipin. Ito naman, nag-aaral siya ng mabuti, tataas ang kanyang grado. Nagkaroon ng bagyo,
Maaaring mabuwal ang mga puno at masira ang bahay. O, yan ito yung mga sanhi. Yan. Okay, ito naman ang kanilang bunga. So, naway may natutunan kayo ngayong araw na ito para hindi na kayo malito pa sa sanhi at bunga, no? So, hanggang sa muli, paalam!